kaya mag-isda. Okay, so ano po ako ng isang bicycle driver at my mother is 37 years employed. So mahirap po yung pamilya namin. We are, okay, nabilong ako sa family na Bisayang dako. Okay, so di ba kami magkakapatid? So dahil na mahirap ang buhay, so naspangin ako sa karamihan sa atin na yun yung punto sa atin. Okay, so mag-aral mabuti para daw magkaroon tayo ng magandang trabaho para mabili yung mga gusto natin. Tama ba? So ganun din po yung naging scam sa akin ng parents ko. Kaya naman ako ay, alam mo na, sumikap ako ay isa din po ako sa mga naging honor students ng high school like that. Okay, so naging estudyante po ako na scholar po ako ng bayan dito sa amin sa Jensen. Okay, so I ABS na graduate at naging teacher po ako for almost 3 years. Kaya dahil ako ay probinsyana, so provincial rate, okay, so doon ko mas nakita na realize na kahit gaano ka katalino, kahit ilang 1.0, 1.1 yung nasa transcript of records mo, paglabas ng eskwelahan, diskarte ang labanan. Okay? So, God doesn't guarantee you a good life. Okay? So, bilang ako nga ay positive, advance ako mag-isip. So, tinignan ko yung mga nauna sa akin. Gaya nga naririnig natin lagi, okay, if you want to see your future, tingnan ka una sa'yo. So, nakita ko na hindi ako yayama sa pagiging teacher. Okay? So, pasintabi po sa lahat ng mga empleyado na nandito ngayon, lalo na yung mga mahal nating guro. Okay, I am not against employment, at saka wala din po akong against sa mga teachers. Kaya lang, dahil nga ako ay galing sa mahirap na family, nagsawa na ako dun. Nagsawa ako dun sa bahay namin na hindi ayos. Nagsawa ako sa bahay namin na hindi maganda. Okay, nagsawa ako na nagbibilang ako ng coins, professional ka na kung maturing, okay, pero wala akong, kumbaga sarili ko, hindi ko kayang buhayin, okay? That's the reason why nag-second course ako at na-consider ko to go abroad. So, na-offer ako to go abroad, not as a teacher, okay? So, ika di ba? Dito sa Pilipinas, puso dito yung underemployment. Iba yung natapos mo, iba yung nalandigan mo na trabaho. As long as, okay, may income, as long as legit or legal, okay? So, dito naman, na-offer ako to go abroad as an au pair. So, I believe meron tayong makasamahan dito na nanny / okay, housekeeper / helper. Okay? So, teacher ako dito sa Pilipinas, pero para sa offer na 30 to 36,000 na sahod, diba? So, kailangan kong kalimutan yung profession ko. Okay? So, kailangan kahit na hindi, wala akong idea kung paano mag-alaga ng mga bata, paano magpalit ng diaper ng mga bata. Kailangan kong gawin, okay? Kasi, baon-baon ko bilang mga OFW, alam ko nakaka-relate ka. Baon mo yung paglabas mo ng bansa, yung unang labas mo ng bansa, diba? Baon mo yung pag-asa na, baka naman, diba? Baka ikaw yung magiging breadwinner, baka ikaw yung makatulong, baka ikaw yung magiging umpisa para magbago yung buhay ninyo, okay? So, ganun din po yung pag-asang dala-dala ko. Kahit na kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung paano ba yung sitwasyon ko doon, okay, sa Norway, okay? Pero mas nanaki kasi yung baon kong excitement at saka pag-asa na gusto ko makatulong kina mama at saka kay papa, okay? So, nung nandun ako sa abroad, akala ko yun yung libre ko, okay? Kaya lang tinamaan ako ng homesickness. Okay? So, dyan sa kubeta na yan, dyan sa toilet na yan, dyan ko po iniyak lahat, okay? Iniyak ko dyan lahat, na-homesick ako, na nagpapasko dito sa Pilipinas, at 7 hours yung time difference ng Norway at Sweden ako that time, ng Sweden at saka Philippines. Pero kung na-imagine ko sila lahat dito, masasaya sila lahat, magkakasama, samantalang ako. Samantalang ikaw na OFW na nakikinig ngayon, nararamdaman mo din yun, na kapag ito kaming na September, October, November, December, lalo na pag December na, alam mo yun, di ba parang ang haba-haba ng oras, di ba? So, nakaramdam ako ng homesickness. Gusto ko na umuwi, okay, iniyak ko dyan lahat. So, diyan ko din na-realize, okay, kasi nag-depress ako, nag-winter season na tayo, so nag-snow sa labas, okay. Di mo maintindihan, nagkabiglang naiiyak, okay. So, imagine na homesick ako, na wala pa akong anak. Paano na lang yung mga umaalis ng bansa na mayroong anak na naiwan dito? Yes. Lalo sa tulad ng naikwento ni Ma'am Jumali. So ako, bilang ako nanay na ako ngayon, I cannot imagine, okay, kung paano ko kakayanin na lalabas ang bansa. Kaya saludo ako sa lahat ng mga OFWs, kasi given the chance na pwede kang mamili, okay, na pwede mong kitain yung kinikita mo sa abroad, ba't ka palalayo? Tama ba? But during that time, wala pa rin akong idea about this kind of business, okay? So, nung nakita ko, okay, nung na-realize ko, nung umiyak ako sa toilet na yan, sabi ko, there must be something else, okay? So, na-homesick ako, na-culture shock and all, okay? So, I decided na bumalik ko na Pilipinas. So,
Sweden. So 6 months lang lahat-lahat yung total na pag-stay ko sa Europe, okay? Kung nandito na ako, I try traditional business, mas alam naman na natin na kailangan natin magnegosyo. Okay, kasi mga matatalino na tayo, nakikita na natin yun, na lamang talaga yung nung negosyo. Ika nga, di ba, mas maganda yung profit kaysa sa mga sahod, kaysa sa wages, okay? Kaya wala kang negosyo, right? So, nag-try na ako traditional business, nag-corporal ng ate ko, ng mga kaibigan ko, internet cafe, 200,000 ng capital, okay? 2 years pinagtsagaan, pinagsikapan, nalugi ko yung business, okay? So, 2012, nakita ko po yung business na to. Okay, nung nakita ko to, actually hindi po ako na-introducean ng negosyo na to na directly na sinabi sa akin na mayroong presentation na negosyo. Okay, unlike dyan, sa mga nanonood ngayon na nandyan sa office, okay, na ikaw ay nasabihan most probably na mayroong ipe-present na business, okay, hindi po ako na-invite ng ganyang idea. Okay, so na-invite po ako through my friend, ito po yung nag-invite sa akin, kaya never ko pong makalimutan yung tao na to. So kung anumang paraan, I don't know, kung anumang paraan ka na-invite sa Zoom, okay, na-click mo lang ba yung, makulit lang ba talaga sa inyong kaibigan mo or total stranger, okay? Or kaya yung kaibigan mo, nilagay ka pa sa sako para lang matin ka sa office, okay? So alam niyo po, yung kaibigan mo na yan, pasalamatan mo. Okay? Kasi sa lahat ng mga nagdasal, okay, ikaw talaga yung, ikaw yung naging daan, okay? I mean, siya yung naging daan para maano ka dito, para makilala mo itong business, okay? So doesn't matter na later on kung ikaw man ay sasali or hindi, ang importante, nagkaroon ka ng realization na kapag nga naman talaga, kailangan na talaga magsimula ng business. Kasi ikaw na nakikinig ngayon, okay? Tingnan mo yung taon na sa'yo. Kung ikaw man yung OFW, okay? Ilang taon ka na ba OFW? It can be 5 years, 10 years na OFW. Tingnan mo yung 20 years ahead sa'yo na OFW. Kumusta na sila? Meron pang talagang nag-improve yung buhay. Pero, alam mo yun, kung ano man yung mga na-invest, okay, dun sa labas, okay, sa labas ng bansa natin, hindi naman yung nadadala dito sa Pilipinas, okay? Gaya na lang naman ko kanina, if given the chance na pwede ka na pala kumita ng kasing laki or mas higit pa sa kinikita mo as OFW, pwede naman pala kitain dito sa Pilipinas, bakit ka pa lalayo? Eh? Diba? Mas masarap pa rin naman yung anytime na mismo yung papa-mama mo ay mapuntahan mo sila. Okay? Kung may mga anak ka na, mas maganda pa din na nasubaybayan mo yung paglaki nila, right? So, yung kaibigan mo na to, grabe po yung gratefulness ko sa tao na to kasi wala po ako dito sa harap niyo. At wala po ako nung mga nabanggit ng mga results kanina na nag-intro sa akin if not because of this person. Kasi alam naman ng kaibigan ko na to na wala akong pera during that time. Okay? Na alam mo yun, so 2000 ang job, okay? So I was 27 years old that time. So I think meron pang mas bata sa akin dito nung 27 pa ako, okay? So 27 years old, meron pa akong long time boyfriend noon, 8 years po kami noon. Kaya lang, alam mo yun, so at mas ako mag-isip, hindi po ako nakafocus dun sa magsisettle down na. Kasi what for? Magsisettle down kami tapos magkakaroon kami ng buhay ng isang din na kahirap na buhay na naranasan ko, okay? Dahil hindi nagkaroon ng opportunities yung parents namin, okay? So, kaya kung paano, okay, I prayed, okay? And I'm sure marami sa atin dito na ikan din nag-pray ka noong nakaraang taon, lalo na ng panahon ng pandemic, kinabahan ka din na paano kaya, okay? Paano ko ba ma-survive, okay, ito yung pandemic, okay? Nakarealize na din na kailangan talaga ng isa income na hindi na sapat yung isa lang yung source of income, okay? Kailangan naintindihan mo na din kung ano yung pinagkaiba ng active income versus sa passive income, okay? So, it can be, okay, nag-decide na nakaraang taon, okay, yung pandemic years, okay, or kaya itong nakaraang buwan lang, nakaraang linggo, kahapon, or kanina, okay? At yung tao nag-invite sa'yo to this link, or kaya yan sa presentation sa office, yan po yung nagiging channel of blessing sa iyo. Yes. Business opportunity, okay? So kaya kung paano na kayo that year, 2012, wala po akong pera. Yan lang, pagka-invite niya sa akin, sabi niya na kakain kami, at ililibre niya kami dahil aalis na siya ng bansa, papunta na siya ng Papua New Guinea. So ako naman itong mukhang libre, at saka mukhang pagkain, di ba? Kasi kung ba, sige ba, sama ko si Janice, yung isa pa namin kaibigan. Nung nandun na, meron kang pinakilala sa amin, okay? Sabi niya lang sa amin, dinala niya sa table, sabi niya, Chim, Janice, ito si Nor, si Chim, si Janice, meron kami ipe-present ng business. Yun yung sabi niya, okay? So, actually, yung unang reaction ko, medyo nakakainis
inis, okay? Medyo inis ako, medyo gusto kong magalit, kaya lang, nakakaya namang magbalita sa total stranger, tama ba? At wala pa yung order namin, okay? Gutom na ako na, kaya sabi ko, nakikita na ako, sige, makipresent ko yung, ano ba yan, okay? So, present sa akin, this same na presentation na ginawa kanina ni Sir Benjo, okay? So, kanina, nainis ako. Pero kalagitnaan ng presentation, nagugustuhan ko na siya kasi this is something different. Diba? This is a unique business kasi saan ka makakita negosyo na naka-impact ng halos lahat. Okay? May ticketing na, may remittance na, may bills payment pa, may insurance pa. Okay? So marami pang iba. Plus meron pa, nakaka-excite kasi ang company ay continuously nag-i-innovate. Okay? Nadagdagan na tayo ng finance, nadagdagan pa tayo ng mga food businesses. Okay? So napakaganda ang negosyo. So parang na nag-isa ko sa simula, pero kalagitnaan, nagugustuhan ko yung presentation, nagugustuhan ko yung business kasi alam yun, bakit pa pa nakaramdam ako ng pagdududa? Kasi bakit? Ako na isang ordinaryong tao. Paano mangyari na pwede pala akong mag-ticket ng business? Di ba? Pero ito na pa yung touch dito, okay? That year kasi, 6 months na lang yung company. Okay? So most probably, I have a reason para magduda talaga ako na kasi sisa pa lang nakastab ito. Okay? But for your information, mag-12 years na yung company. Okay, so ibig sabihin nito, we are very legit, okay, at lalo na sa mga nakaka-attend ngayon sa opisina natin, di ba? So nakikita nyo, punta kayo doon sa cashier, nakita nyo doon lahat, nakalatag doon kung ano mga legalities natin, Bangko Sentral ng Pilipinas, etc. Okay? So sa akin lang tayo, okay, kinakabahan ako kasi baka maging scam, at baka maging scammer ako, okay? Kaya lang, mas nalakik sa akin yung pag-iisip na kung si Cebuana, kung si Cebu Pacific, si Palmas, malalaking company, most probably, nag-research na sila, nag-investigate sila bago sila kipagtayo sa ating negosyo. Tama ba sa company natin? So, yung pagtutuda ko, pinagdudahan ko, sinabis ko siya. So, ang inisip ko na lang, what if, okay? What if, itong pinagdarasal ko dito mga past few months, okay, baka ito na yung sagot, baka ito na yung solusyon sa mga pinagdarasal ko, na ikaw na nakikinig ngayon, nagdasal ka din, makinig ka lang mabuti kasi, alam mo, nakakaramdam ka ng excitement, gusto na simulan, na-excite ka sa negosyo, okay? So, kahit nakakaramdam ka ng duda, pag dudahan mo yung duda, mas dapat na yun na isa yun na, kaya mo ito nakita, there is a purpose. There is a purpose. Kasi, kung mayaman ka na, kung sa tingin mo, hindi para sa iyo to, kung sa tingin mo, ay okay ka na sa buhay mo, then, okay, so, it's okay. Ang importante lang, ang amin kasi, we have this kind of mission na dahil isa kami sa natulungan ng negosyo na to, baka makatulong din kami sa iyo. And we can be the channel of blessing. Okay? Kasi, somehow, okay, noong unang panahon, nung nagsisimula pa lang ako, meron din isang nagmalasakit na isang Edmond na nakatulong, despite na alam niya wala akong pera, tinulungan niya ako para makita. Alam niyo, the mere fact na na-introduce lang sa akin yung business na to, malaking bagay na sa akin. Kasi most probably, kung hindi ko ginawa, hindi nakakilala sa akin yung business na to, sino ba yung isang chini? Might be, ako ay isang teacher, okay, na, alam mo, nakatamot yung ulo kung paano pagkakasyahin yung sagoy, okay, di ba? So, possible, ako ay isang OFW, okay, baka mamaya ay isang may anak na din ako at sabihan ko na lang na yung anak ko na antay mo lang ako, 2 taon na, ilang 2 taon na ba yung ipangako natin sa mga anak natin? Tama ba? Okay? So, ano ba yun? So, nakita ng business na to, there is a purpose, kaya mo ito nakita. Okay? So, kaya naman, okay, kahit na wala akong pera that time, ginawan ko ng paraan, ito po yung mga nag-never sa akin, ito yung maganda sa negosyo natin, okay? You will not do this alone. Meron kang mentor, free yung mentorship, kailangan lang magpag-guide ka, okay? So, regardless kung anong profession meron ka, regardless kung gaano ka katalino, dito sa negosyo natin, kailangan mo lang be humble, okay? Para mas madali kang maturuan. Kasi sa akin, in my case, regardless na teacher ako, regardless na 2 yung kurso ko, nag-accounting pa ako, and all, yung debit credit, wala namang kinalaman yun para sa pagkuha ng pangarap ko. Yung pag-solve natin ng X, Y, and Z payroll, at saka ilang cubot, okay? Walang kinalaman sa para ma-achieve ko. Kung ano yung gusto kong ma-achieve, okay? Na makatulong ako sa parents ko para mag-improve yung buhay namin, okay? And of course, diba, so isa sa tinitingnan ko, okay? Pag mayroon na ito sa akin ng business, isa sa tinitingnan ko, yung company owner ba, gaano ba siya kabait? Okay? Ano ba yung background niya? Okay? So, our president himself is very humble, okay? So, grabe yung tao na to. Minsan ka makikita ng presidente na, alam mo yun, kahit nabaguhan ka, or kahit nakaka-join mo ka lang, ay, pwede mo kausapin, okay? Yes. Naman mo yung sincerity niya,
siya, okay? So, nakita ko siya din as a father to his children, okay? At nakita ko siya kung paano siya magmahal, okay, sa asawa niya. So, alam mo, nandun pala yung loyalty niya, yung pagiging faithful niya sa asawa niya, yung pagiging, alam mo yun, yung love niya, okay, sa family niya. Kasi I believe na yung business na meron siya, ay family na din yung tuloy niya. So, kung ano siya sa pamilya niya, ganun din siya sa atin as business partners ni Press Money, okay? So, ngayon, gaya na nabanggit ko, okay, 11 years ako sa negosyo na to, pero way back 2012, nung nakita ko yung negosyo na to, kahit gusto ko simulan yung business, dito ako, okay? Dito ako, natigil muna ako dito. I realized, wala akong 16,998. Kung dinapasin yung 8998 ha, okay? Kasi yun yung good news, okay? Dati itong 18,998 at dahil napakabait at generous Grabe. natin, okay? Pinag-discount na tayo, okay? So, di-discount tayo. Grabe. Nag-discount pa, grabe. Pwede din magbenta dito. Parang mahal, right? Parang ang mahal. Pero honestly, Wow, ganda. dito, parang mura. Okay, bakit sobrang mura naman? Kasi, remember, galing ako sa negosyo ng ticketing, ng internet fee. So, yung capital namin 200,000. Okay? 2 years pinagtsagaan, walang nangyari. Tapos, eto ngayon, pakikitaan mo kami, 69 na may ticketing na, lahat daw ng airlines, si Bupa, okay, PAL, lahat na, okay, pati pa international. Tapos, meron pang payment center, meron pang loading, may insurance pa, meron pang remittance, okay? So, paano kung ipadigest na si Guadalupe Lumiere is my partner? Tama ba? So, kung tingin ko sa 16,909, parang sobrang mura naman. Okay? Kaya lang, okay? Ang tinignan ko, ano naman binibigay sa atin ng masa na amount. Okay? Kasi, kung paaalam pa ako sa 16,998, walang milyones. Wala naman akong 300,000 para i-cash lang ko kasi lupa. Wala din akong half million para i-cash lang ko doon ako doon kay Palta. Pwede ako maging partner niyo. Tama ba? Okay? So, that's very great. Okay? Generous yung company natin na in-offer sa atin para to sa atin, para magkaroon tayo ng pag-asa na hindi na pala pang mayaman itong negosyo na to. Okay? This can be your start. Na you can start small, pero pwede kang mag-achieve ng big. Okay? So ngayon, yung 1698, sinabi na nabanggit ko kanina, parang ang mahal niya. Pero pag-usapan natin negosyo, okay? Sobrang mura naman kasi possible, okay? Yung 1698 yan. Baka isuhat yung mga cellphone natin dyan. Di ba? Tama ba? Okay? Sobrang mura yung pag-usapan natin yung negosyo. Kahit sa sari-sari store pa lang ako, ulang yan. Okay? Lagay natin sa bangko yan. Magkano lang yung interest niyan. Okay? So, Yes. sobrang likod lang. Okay? So ngayon, huwag mong titignan kung ano yung kinalabas mo yung kapital. Ang titingnan mo, ano yung pwedeng kapalit? Ano yung pwedeng kapalit? Pag inilabas mo yung 1698, kayo kapalit, dahil ng mga nabigay kanina nila Sir Chan, nila Ma'am Jo Marie, nila Sir Benjo. Okay, ito parang OA ako dito dati. Kayong pinabanggit yung pangarap, yung dreams na yan. Kasi bakit? Naging empleyado din ako. Hindi naman tinanong sa akin ng employer ko na, Jimmy, ano ba pangarap ko? Gusto mo ba magka-kotse? Yan. Gusto mo ba magkaroon bahay? Tama, wala naman hindi naman tinanong. At saka hindi pinag-uusapan niya sa loob ng bahay. Tama ba? Kasi bakit? We settle na kung ano nila ang meron. Na-contento tayo sa kung ano nila ang nandyan. Tama ba? So parang nakalimutan na natin sa mga na, kung gusto mo pa bang mangarap ng kotse, eh yung sahod ko nga, di ba? Kulang-kulang 10,000 na isang buwan, kulang pa sa sarili ko. Tama ba? Pero ma'am and sir, ngayon po, okay? So bigyan natin ng chance sa mga sarili natin na balikan itong mga nakakalimutan natin mga pangarap nito. Ito yung pwedeng kapalit. Yung 1698, kahit parang ang sobrang mahal niya sa panahon mo ngayon, ito lang yung titingnan mo. Lalabas ko pa yung 1698 ngayon, pero baka ito yung pwedeng mangyari. Okay? Balikan ka nito after 2 years, 3 years, or 25 years from now. Okay? So, papalitan yan. Pwede mong ma-achieve from here. Okay? Yung house and lot na gusto mo, yung kotse na gusto mo, okay? Magkaroon ka ng travel together with your family, okay? At saka magkaroon ka ng savings, okay? So, andito ako ngayon, hindi parang magmayabang. But again, okay? Ikaw na nakikinig ngayon, baka katulad kita. Baka nung katulad kita, nung nakita yung negosyo, gustong-gusto ko. Kaya lang wala ko 6998. So, paano ba ako magsimula? Okay? So, andito kami para ma-inspire ka na kailangan mo lang talaga gawan ng paraan yan. Sisimulan mo kasi yung nangyari sa akin, nagsimula lang din sa 1698, pero grabe ang binigay sa akin ng negosyo na to. So, 11 years na
Ay, grabe. Ito na po yung binalik sa akin na hindi ko po akalain. Kasi akala ko tititing lang to. Akala ko this is just a mere business. Magbebenta ka muna ng products, mag-o-offer ka ng services. Pero ito yung kagandahan sa business kasi, di ba, meron na tayong mga travel incentives, meron pa tayong mga car and cash incentives. Pero alam mo yun, yung 1698, inilabas ko yung isang beses noong 2012, May 10, 2012. Pero alam mo yun, lumipas ng isa, dalawa, 3 taon. Ito na lang po talaga yung bread and butter namin, okay? So yung kapalit, grabe yung kapalit ng 6998 ko, okay? So right now, I am 37 years old na ako right now, okay? So ito po yung pinalit sa akin, hindi ko akalain na magkakaroon ako, okay? 6998, nang dahil sa 6998, okay? I-emphasize ko talaga yan. Dahil sa 16,998, ang binigay ko sa akin ng business na to, isa, dalawa, 3 houses and lots. At nakabili ko kami ng Grabe. ito po ay uniform. And of course, diba, gaya na nabanggit ko kanina, my father is a tricycle driver. Nangungupahan lang yan, okay, nagbaboundary, kaya inaabot na madaling araw, hindi pa sapat, okay, kung kinikita ni Papa, kasi pang boundary pa lang yung maghapon yung pamasada, okay? Pero, okay, anak ng tricycle driver, pero dahil tinakasan yung loob, ginawa ng parang 1698, okay, nagdahil sa 16,898, okay, I got my first car when I was 30 years old, 2015. This is my first car, okay, and that's a brand new Suzuki Celerio. Okay, so dahil na nagkaroon ako ng second car noong 2017, this is the Montero Sports, nandiyan sa garahe namin ngayon. Okay, at nung nagkaroon ako ng second car namin, okay, so yung first car namin, papa ko na po yung gumagamit niya. Okay, bibili na pa ako ni Kotse. Bibili na kamatis ni Kotse, okay? So ngayon, pagkadating ng 2018, okay, bumili po kami ng third car. Okay, gusto po ng asawa ko. So, pangarap niya magkaroon ng sports car. So, pagkakaroon mo yung sports car, sige, hindi natin yung red ng Mercedes. Okay, so kaya po yun yung third car namin. Kaya lang 2019, okay? Nanganak po ako sa second born ko, okay? So, kaya hindi naman akong, alam mo yun, mag-sports car, bibili lang ng ano-ano sa Singapore, right? Tapos kasi pag naka-sports car ka, nakatingin sila kung sino yung bababa. Tapos nakita naman ako mga chinela sa ako, naka-short man lang, di ba? So, nagpabili ako sa asawa ko ng pangmalengke namin kotse. Ayan po. Grabe. Nang dahil sa 16,898. Kung ako po tatanungin ninyo, nung 2012, nung ikaw ba ay gumagawa pala ng paraan ng 1698, na-imagine, naisip mo na ba, Ma'am Chimmy, na magkaroon ka ng kotse, magkaroon ka ng house and dito? No. Honestly, wala. Hindi ko naisip yan. Na-excite ako, oo, pero hindi ako naniniwala kasi feeling ko dati, hyping naman na yan, okay? Ang akin na naman, kaya ako nag-join, okay, sa business na to, 1698, gusto ko yung sabi nila na 500 pesos in just 4 minutes. Kasi, aminin na natin mga probinsyana, yung 500 pesos dito po sa amin ngayon, dito sa Jensan, para ikaw ay tumayo dyan sa mall, okay, para sa busy salary, kailangan mong tumayo 8 to 12 hours para kumita ka ng 365. Pero dito, sa business na to, for only 4 minutes, pwede ka kumita ng 500. So, Ay, grabe. Okay? And then, the rest is just a history, okay? So, ito na yung binigay sa akin ng business na to, nang nasa 16,908, isa, dalawa, tatlo, apat na kotse, okay? I'm still counting, okay? So, ito na parents ko po, okay? So, syempre, isa sa mga reasons ko kung Ganda. bakit na ginagawa ito. Syempre, pag ikaw ay nakikita mo yung parents mo na nahihirapan, okay? Yung mga parents mo nakakilaya naman sila kumili, okay? Kahit hindi nila hiningi, binibigyan na namin yung ate ko, okay? So, yung saya nila, di ba, na nakakotse sila. Nung nabigyan namin yung kotse kina mama papa, alam mo, napahiyak yung parents ko. Ang sabi na lang ni mama, pangarap niya yan. Okay, kaya lang, nung nag-retire na siya at the age of 60, syempre, di ba, sa company, private company, okay? So, ang natanggap lamang niya, okay, na retirement fee, okay, after 37 long years of being loyal to the company, okay, 600,000. Eh kung bibili niya ang kotse yun, hindi ka matira sa kanya, di ba? Ang maintenance ka ng kotse. Kaya na lang, buti na lang, di ba? Okay, so lahat ng mga anak dito, pwede rin later on magagawin niyo sa parents mo, okay? So of course, aside sa house, ang kotse, okay, nakapag-travel din dito sa mga lugar na ito, Korea, Thailand, okay, Hong Kong,
magsalita na namin Pilipinas. Okay? So, wag mong isipin yung ilalabas mo pera. Ang isipin mo, ano yung pwedeng kapalit? Okay? So, gagawa mo na ng paraan kasi kung ano yung nakikita nyo ngayon, pwede ka rin magkaroon yan. Okay? So, dati, di ba, syempre, iniisip ko lang kung paano kayo mag-afford. Ano kaya yung magkaroon ng mga achievements na ganyan? Pero, alam mo ba, yung isa sa mga advantage naman of having this kind of business, okay? So, gaya na nabanggit ko kanina, you will not do this alone, but we have a team. Okay, at you will have a mentor, okay, na magagay sa'yo kung paano ka mas aangat dito, paano ka mas magkaroon ng malalaking results dito, okay? So, ano nga po yung ginawa ko din, okay, na kailangan kong gawin, okay, magsimula na yun sa decision making, kasi kung ano ka ngayon, that's the result of your decisions and actions 5 years ago, okay? Kasi noong 2012, I had the power to decide. Pwede ako mag-no dahil naman akong 60,988. Kaya lang, no, I disagree. Okay? Kasi bakit? Wala akong 6998 during that time. Yung iniisip ko, kung wala akong gagawing bago, wala akong gagawing paraan, walang magbabago. Okay? Kasi naisip ko na, magiging teacher ako for ilang years, titignan ko yung mga teachers ko sa public school, okay? Teacher ko elementary, high school. Wala pa akong nakita na teachers ko noon na yumaman sila out of their profession. Okay? Yun naman yung nakakakaba. Okay? Kasi yung nakita kong business, gusto ko yung negosyo, 6998, professional ako, matalin pa ako, pero wala akong 6998, diba? So nakakakita ko doon, kasi bakit? What if time will come, hindi ko gagawin yung negosyo na to, pero when emergency comes, hindi lang naman 70,000 yung hindi nag-doctor. Okay? Kasi actually, okay, nung nakaraang buwan, okay, na-hospitalize yung second child ko, okay? So, 2 days lang, okay? Tumataginting na 80,000. Just imagine 2 days lang. Kung wala akong ginawang paraan noon, 2012, possible, diba? So, manghingi ako kung kani-kanin ko, DSWD, kung sino naman yung mga pupuntahan ko para lang makamulat yung hospitalization ng anak ko. Pero no, I have to decide. So, I decided, okay, 11 years ago, wala pa akong hawak-hawak na 16,998, pero hindi yung naging dahilan para hindi ko sisimulan yung business, okay? Kasi, ang gagawin nating decisions and actions today, okay, yung resulta niyan, okay, mangyayari makikita mo, a month from now, okay, a year from now, or 2 years, 5 years from now, and then one day, okay, when you say yes to this opportunity, one day, ikaw na rin ang isa sa pwedeng mag-ikwento sa amin na, alam niyo ba, Ma'am Sir, dati, noong 2023, September 22 ako na naka-attend ng presentation, wala din akong idea, wala din akong capital that time, pero buti na lang, okay, naturuan ako, nabigyan ako ng test na kailangan ko simulan, nag-decide din ako na gusto kong may magbago sa buhay ko, okay? So actually, nung na-present sa akin yung business na to, wala akong sisininin pero ang tumatak sa utak ko that time, okay, yung sinabi sa akin ni Norm, okay, yung pinakilala sa akin during that time, okay, sabi niya sa akin, gaano mo na ba ka gusto magbago ng buhay mo? Gaano ka na ba kasawang-sawang-sawa sa hirap ng buhay? Gaano mo na ba ka gusto mong umangat yung buhay, makatulong sa family mo? Alam mo, puro ako, gusto ko na. Desperada ako, okay? Gusto ko, okay? So, ngayon naman, okay? So, hindi dahilan na wala kang sustainability. Kasi para sa mga taong gusto at desidido, okay? Lahat nakakagawa ng paraan. Pero sa taong ayaw, lahat ng pwedeng dahilan meron ka. Tama ba? So, mag-decide ka, okay? Because, okay, so you have to decide yes. Kasi, mga nabanggit ko ng question, gusto mo na bang bago yung buhay mo? Yes. Gusto mo katulong sa family mo? Yes. Okay, sawa ka na ba sa hirap ng buhay? Yes. Okay? Okay, so ngayon, nag-decide ako ng yes. Okay, we need to try. Because try means, today is the result of yesterday. Yesterday's actions and decisions. Okay? So kung mag-no ka ngayon, okay, magkita-kita tayo sa finance. Okay? So pwede kang mag-succeed, pwede ka din mag-fail. But you know what? Lahat ng mga negosyante, ng mga successful negosyante na nag-fail din sila ng ilang beses. Just like the story of si Lolo Sanders natin, diba? The owner of, naka-founder ng KFC, diba? Ilang beses siya na-reject sa pinag-formulate niya, okay, na recipe ng chicken, diba? Ilang beses siya na-reject, pero gayahin natin yung attitude ng mga Chinese na kapag fail ka, bangon, fail, negosyo ulit, bangon, try and try and try, okay? So yung lesson na makuha mo dun out of your failure, okay, yun yung mga hindi mo na uulitin para maging successful ka na, okay? Pero yung maganda sa business natin, kung isipin mo ba na, what if mag-fail ka dito, alam mo ba, ang nag-fail na dito, yung nag-fail,
yung magde-decide kung gusto mo ba na matutunan lahat in just 3 weeks, okay, para kumita ka na. Kasi learn fast, okay, learn fast, okay? So you need to try, okay? So ito, ano na to? Skip ko na to. Kasi hindi na question kung bakit ka ba of all other businesses na nakikita mo, bakit ka ba yung gagawin mo business, okay? Mag-try ka, gaya na nabanggit kanina, magbenta, utang, sabla, okay, ako po, nangutang po ako. At hindi pa ako natatakot ng utang noon kasi bakit, di ba? May utang pa ako doon para sa makapag-corpo ako doon sa internet cafe. So naisip ko that time, kung wala akong gagawin paraan, wala akong gagawin para kumita ako, yung utang ko nag-interest, so lumalaki yung interest. So ayaw ko mangyari na yung mga natiwala sa akin magpautang, okay? So, ano mo yung iiwasan ko? Or kaya isisimod ko, tama? So, I have this idea na gusto ko makabayad. Okay? Kaya lang, anong paraan? Kasi kung aakit mo pa naman makagraduate ako sa second course, kung mag-isip ako, kailan pa? Okay? So, yung ginawa ko, despite na may utang ako ng 50,000 plus interest, ako ba't dagdagan ko to? Okay? Nangutang ako ulit, okay? Ng 16,988 para pag ako kumita dito, mabayaran ko yung pinang-capital ko dito, mabayaran ko pati yung mga utang ko before ako nakilala yung business na to. Okay? So ngayon, if the plan A doesn't work, proceed to plan B. Yung plan A ko that time, ay hiraman ko ng pera yung mga OFWs. Okay, kaya lang, katapusan na yun. Sabi nila sa akin, Chim, katapusan na lang ng May ha, kaya lang, P9 sa akong hindi makatulog kasi excited ako sa negosyo na to. So mamaya, sa mga guests natin na nandito kayo, pag hindi ka makatulog, Yan. pag pati sa panaginip ko nakikita mo doon, nag-antrap, ay mga ganun, okay? Kasi nangyari sa linyan, okay? So hindi ako nakatulog, kaya naman, sabi ko, kung matagal pa yung katapusan, okay, I proceed to plan B. So nag-proceed ako sa plan B. So buti na lang, I have a sister na kasama ko din dito sa business na to, na napakalait. Nagtulungan niya ako, nag-offer siya sa akin na pahiramin ako dun sa company nila. So siya, parang bali, kumbaga, siya yung nakapangalan doon, pero bibigay niya sa akin kasi parang member ko na company, na ng negosyo natin, okay? So hindi ako natakot na pangutangan, okay? Kasi naman, hindi naman ito para sa luho. Okay? Pinangutangan ko man yun, para naman sa negosyo, nakikita ako na pwede pa makatulong sa akin at sa family ko, okay? So, buti na lang, diba? Buti na lang ginawan ko ng paraan kasi dalawa na lang pwede mangyari sa dito. Buti na lang or sayang. Buti na lang sumabay ka, kahit nagbagong buwan mo, kaya kumikita ka na din, okay? Or baka tayo magkamit na tipid sa'yo, makita mo siya one day, okay? Nakita mo siya, may sports ka na din siya, or hindi na sports. Nagbago ang buhay niya, lumama na ka siya, patravel-travel na lang, tapos ikaw lang doon sa four corners of your office, okay? So, bahala ka na mag-imagine yung pag isang buwan na sahod mo, pwede kitain dito na pang 1 week na, okay? So, pag nakita mo siya, di ba? Tapos lumama na siya, baka masabi mo niya nito ay sayang. Diba? Gaya ng mga naranahan ko, gaya ng mga nakilala ko dito, mga kaibigan ko before, ay kaibigan ko dito, mga kaibigan ko, na hindi sumama sa akin, okay? Alam mo, mag-chat ako naman, Chim. Siguro, Chim, kung sumabay ako sa iyo noon, ano mo kulit yung coaching mo? Diba? Diba naman, hindi ka pa, Chim. Sayang, Chim, no? Sana sinabayan kita. Sana naniwa. Mga ganun, diba? So, ikaw yung mamimili. Ano kayong gusto mo? Maging buti na lang? Nakagawa ka ng paraan, kaya nagka-resolve ka na din, or Di na lang. picture mo ay sayang. Diba? Yung 30 million yung Jimmy, nag-times to lang, 60 million na, diba? Diba? So, ganun siya, okay? So, gawa mo ng paraan, mamili ka dyan, kung ano ba, magbenta ka ba, magputang ka ba, magsasangla ka na, sangla mong yan, okay? And of course, hindi po ito yung scheme, ha, na rich, quick scheme, okay? This is a business. Kailangan mo aaralin. So, diba? Learn fast to learn fast. So, meron tayong mga subjects. So, isa-isahin yan sa'yo. So, wag mo nang mukhang malito. Kung isipin na yung kung paano ba mag-utang ticket, meron tayong training na. Okay? So, ang isipin mo na, paano ka makapanimula. Okay? Kasi pag nagsimula ka na, okay? So, isa-isahin na natin yung mga trainings na yan. Para mag-simula din yung para-achiever, travel, i-check na natin yung incentives ng company. Okay? So ngayon, you need to avoid discouragement. So ikaw yung nakakita, yung
nakakita sa nakarinig. Okay, kayo nakakita at nakarinig. Kung ikikwento mo to sa asawa mo, hindi mo to may kwento ng buo. Okay, nagkakabawas yan. So, kung gusto mo talaga simulan yung business, you have to decide by yourself, okay? So, huwag mo kung kayaan na ikaw mapipuhan, yung decision making mo mapipuhan ng ibang tao. Kasi sa akin, at saka sa atin ko, okay? So, we have our own, okay? I mean, we have our own decision making, okay? So, alam ko, naiintindihan ko naman pag mag-asawa, sabi ng iba, as one na daw. But syempre, sometimes meron tayong tinatawag ng mga white lies. Ang importante naman, yung intention mo ay para makatulong. Okay, so buti na lang, naging malakas yung loob namin ng ate ko. Okay, so nag-start ka ng business despite, okay, sa mga decision, I mean, mga discouragement na sinasabi ng iba, na ba't daw ba ako nandito, isang katalong tao, etc. Eh, gusto na ko dito kasi dito ko narinig na yung yung care ng tao na gusto kang matulungan, nakita ka ng potential na pwede kang makagat through this kind of industry, okay? So, huwag kang makinig sa iba, okay? Makinig ka lang sa amin kasi doon ka makinig sa nakaraping na. Huwag kang makinig doon sa hindi na alam yung daan papunta doon. Yes. Sa success. Okay, so, ngayon, hindi ko qualify quickly. Okay, hindi ko kami yung nagmamadali. Kaya lang, kung pareho lang kasi, mag-join ka ngayon, mag-join ka next week, mag-join ka next month, pareho lang mag-join ka. Alam mo ba na sayang doon yung time? Kung nag-join ka na as soon as possible, kikita ka na as soon as possible. So kung mag-join ka na 2024 ka pa kikita. Okay? So kung pwede ka nang kumita kayo na, okay? Kasi mga mayayaman, they have this kind of sense of urgency, okay? Kaya naman, di ba? Meron tayong tinatawag na law of first, okay? So kung sino yung unang nakapag-isip, okay, ng power bank, kung sino agad yung yumaman, sino nakapag-isip na kailangan ng generator, sino yung yumaman, because they have a $1 million idea, okay? So dito sa atin, kung ikaw yung, alam mo yun, kung mabilis ka, sa pwesto, mabilis ka, okay, sa pag-decide, decision making, at pag-aral ng business, okay, magiging mabilis din yung result mo, okay? And then, meron yung tinatawag dito na power of positioning. Dahil nga pag kanina ni Ma'am Jo Marie, sa mga nandiyan sa head office ngayon, okay? So, di ba yung nalasa yun sa opisina, ang tawag dyan ay your sponsor, okay? So, yung sponsor mo, masyado yan, masipag. Lalo na ngayon, very, kumbaga, mabilis na ngayon, okay, yung marketing natin sa Facebook, marami tayong mga marketing platforms, okay, YouTube, Facebook, may Reels, may TikTok, okay, marami nagtatanong. Actually, kanina, yung the other day pa nagtatanong sa akin, Frank Torping, nakita lang niya ako sa YouTube, okay? So marami din ako mga nakilala dito, mga business partners ko natin, nakita lang po ako sa Facebook, okay? So total strangers, pwede din maging business partner mo, okay? Ano ba yung advantage mo kapag ikaw ay mabilis, okay? So kailangan ngayon or bukas ka kaagad. Huwag kang matulog mamaya na hindi pa buo sa isip ko kung saan ba magagaling yung 16,000 na nalagay. Pwede mo gayahin yung tips ni Sir Chad, okay? Na mag-lista ka, mag-ilang ka, sagutin yung your friends, isang libo bawat isa, okay? 34 of your friends, mag-ilang ka, mag-ilang ka na isa. Mabuo mo yung 70,000, okay? Ang importante, the goal is makasimula ka as yung sponsor mo sa principal yan. So kapag ikaw ay mabilis, ngayon or bukas at agad, ilalagay ka niya dyan, okay? Yan. Kung mga ilan sa atin dito kayo na I'm not interested sa network marketing, okay? Pero ma'am and sir, ngayon pa naman, okay, ina-advise sa kita na sa kaganda ng business natin, okay, wala kang itulang kabilin dito. Kahit ayaw mong gawin yung network side, yung leverage business, mag-post ka lang sa Facebook, ticketing, okay, food cart business, etc. Okay, dalawang klaseng customers yung makikilala mo. Isang customer ay magpabook na ticket, bibili ng frozen products, okay, mga ganon, okay, or magpapa-insurance sa'yo, bibili ng loan. Pero yung mga customers na itatanong sa'yo, pwede ba ako maging investor dyan? O, paano mo magkaroon ng kanyang klaseng business? Okay, so yung mga customers na ganon, okay, hindi mo maiwasan, okay. So, ibig sabihin nito, kahit ayaw mong gawin yung network side of this company, of this business, okay, pwede mong gawin, okay. So, actually, yung nabanggit ko kanina na house and lots, kotse, yung pasado ng company, yung savings na nakuha ko dito, nailagay ko sa freelance, okay. So, galing lahat yun dito sa bilog-bilog. Yan. Ayaw ko rin ito noon, okay. Kaya, ito ay nakapackage na, okay. So, ulitin ko optional siya. Pwede hindi mo gawin. Kasi walang mangyayari sa system mo, magbuka ng ticket, o tikikinta ka, okay? So walang mangyayari, walang mawawala doon. Kaya lang, kung ito naman ay part na as
galing ito sa package na binili mo na 16,908, why not? Diba? Ito naman ang another good news. Sa simula, we understand that you don't know how to present this business. Okay, that's why your sponsor will help you. Okay? So yung sponsor mo, siya yung mangugat na mag-explain dun sa mga referrals mo. Okay? Ngayon, magkakaroon ka. Okay? Dahil ikaw ay mabilis ngayon or bukas na kaagad. Okay? Yung sponsor mo, yung nakausap niya last week ay ilalagay niya under your organization. Yan. Ang natin dyan ay spill over. Okay? Pwede kang mabigyan. Okay? Pag ikaw ay mabilis. Ngayon, yung bukas na kaagad. Okay? So what if yung na-invite, yung na-refer sa iyo ay bibigyan ka pa ulit. Okay? So magkaroon ka ng mga spillovers na ganyan. Okay? So yun, yung mga kaibigan mo, nakita ka na nag-post ka ng meron ka ng interhub. Okay? So they are curious kung paano ba. Ngayon, makausap mo sa sponsor mo na interest nila, na gusto nila yung business. Okay? So nag-appeal din sila ng 16,958. Okay? So ay titita ngayon ng 1,000. Okay? Actually, nagbago na po. Magbabago na po. Okay? Soon. Okay? Pero ito muna gagamitin natin yan. So meron ka 1,000, direct referral, plus SMB is 1,500. Okay, 1,500. Okay? To another. Okay? Mayroon kang another 1,000. You get another 1,500. Okay? Another 1,000. Another 1,500. Another 1,000. Maraming ganyan. Okay? So imagine, hindi mo kakilala ito na sa left side mo. Dahil binigyan ka, nabigyan ka, dahil ikaw ay mabilis. Yes. Dapat mabilis. Okay? So yung mga kotse, mga tractor, gano'n, okay, galing dito sa 1515. Yes. So ito ha, meron ko ininigay sa inyo. Okay? Hindi kaya lamang dito na book ka lang ng ticket. Yes. So kung gusto mo makabili ng kotse for free, okay, yan, dito galing yan sa 1515. So, Yan. Kasi hindi mo naman ito gagawin mag-isa. Okay, you have a metro, you have a thing. Okay, so ngayon, hello ba? Okay, so yun po yung yung presentation natin. So alam ko, excited na kayo simula yung business. So gaya na nabanggit ko kanina, huwag mong isipin yung ilalabas ng pera. Yung isipin mo, diba, Lubi, shipping number 2, magkakakotse ka, magkabahay ka, magkatravel ka, makasivings ka. So yung ilalabas ng 69 na yun ngayon, ang isipin mo, 5 years from now, 2028, gusto ka na. Dalawa yung pwedeng isipin. Kung hindi ko ilalabas yung 6998 ngayon, okay, ayaw kong gawin ang negosyo. Okay? So ano naman yung mangyari sa 69 mo sa bangko? Kung anong negosyo na iisip mo, di ba? So, pero isipin mo na yung kung ikaw ay maglalabas sa'yo ng 69, simulan mo yung negosyo, okay, magkaroon ka pa ng community ng mga positive thinkers, plus meron kang diversion of your, na naman, meron kang bagong meron kang magkakakilala tayo, okay, you will be inspired every day, okay? So, ang makita mo, 5 years from now, pwede na rin ikaw ay isa sa mga, okay, ma-recognize na top earners. Yes. Top earners, natin lahat, okay? So, ikaw ay isa sa mga kumita ng malaki. So, ikaw na rin isa sa mga kwento in the future. Yung dahil sa 16,998 ko, ang binalik sa akin, ito. Okay? So, with that, okay? So, sa lahat ng mga decided na sumali, okay? Kasi walang nanalo ng loto na hindi tumataya. Okay? So, wala din kumita sa negosyo ng business natin nang hindi ka nangangapital. So, kailangan, okay? So, tanong mo kung paano ba kung magsimula. So, you have to find 5 days para magawa mo ng paraan ng mean, okay? Yung 69 para makasimula na tayo, makasimula ka ng training at para masimula natin na kikita ka na din. Okay? So, bago po tapos, ilan ako sa inyo na konting kwento. Okay? Kahit kwento na si Juan na Matang. Yan. Alam ba yung kwento ng Juan na Matang? Sinisip ko na po okay? So, meron po si Juan, okay? So, one day, alam mo yung meron siya kind of attitude na lahat ng bagay, kini-question niya. Okay? Kung saan daw yung nakalagay, may karatula na bawal umihi, doon mapangit. Okay? May nakalagay karatula, bawal magtapon ng basura. Doon maraming basura. Okay? So ngayon, so hanap din ako ano mga mali-mali. Okay? So pati yung creation ni God, kini-question na natin. Okay? So nakakita siya ngayon ng puno ng sampalok. Okay? So tinignan niya yung puno ng sampalok. Sabi niya, ang laki-laki ng puno, ang liit-liit ng bunga.
Sabi niya, Lord, may mali. Mali na si Lord sa pag-create ng okay. So, nagpunta pa siya ulit ngayon. Okay, nakita niya ngayon yung vine ng kalabasa. Ay, ng pakwan. Okay. Kita yung, vine ng pakwan. Okay. So, di ba, ang vine ng pakwan, ang laki ng bunga. Pero, alam mo, sasabi niya, mali ulit. Kasi ang laki-laki ng bunga, walang puno. Okay? So ngayon, napagod si Juan ngayon, kakapuna ng kung anong mga kamalian sa mundo. Yan. So nagpahinga siya ngayon sa puno ng sampalo. Okay? Nung akmang titipid na siya, okay? So nahulog ngayon yung bunga ng sampalo. Okay? So nung nahulog ngayon yung bunga ng sampalo, ito naman yung sabi niya. Sabi niya, Lord, tama ka. Yun naman. Diba? Kung ang bunga ng sampalo, kasing laki ng bunga ng pakwan, para bumagal. Okay? So kung nahulog yung katawan, wasak, paano ka kondemnat? Diba? So what's the moral of the story? Ikwento ko lang. Ito yung moral story. Lahat tayo nagdarasal tayo. Darasal tayo ng opportunity, okay? Makakatulad kita na came to a point na nagdarasal na umiiyak na ng Lord, what's your plan in my life? Okay? Ano ba, saan ba papunta yung direksyon ng buhay ko? Makakatulad kita. Okay? Kaya lang, okay, nung nagdasal ka, actually, dinidinig naman tayo. Kaya lang, mayroon tayong attitude na sometimes we are choosy. Okay? Nung nagdasal ka, nakaraang buwan, nakaraang linggo, hanggang kaya ka, nagdasal ka, bigyan mo ako ng chance, opportunity, hindi ako tamad, gusto ko makatulong, mga ganun, okay? Tapos, nakita mo, may nag-chat sa'yo, sinisendan ka ng link, sa mga nasa Zoom, yung mga guest natin, sinisendan ka ng link, naku, politikong kaibigan ko. Naku, politikong ko ba stranger? Okay? Okay, yung mga nasa office ngayon, di ba? O, paulit-ulit ka ba na-invite, di ba? So, sabi mo ngayon, nung nakita mo, napakinggan mo ngayon yung presentation, hala, may networking. Okay, yung networking, kini-question mo ngayon. So, yung nakita mo, gusto mo na sana yung nakakita mo na food business, na siomay, butcho, may gulapi, diba? Gusto mo na butiki, etc. Gusto mo na. Kaya lang, parang nagdaw ka nung nakita mo, nagbinubiro ako, okay, magaling ako, tako-tako. Diba? Oo, yun tayo diba? Lord, ikaw na ito ngayon si Juan. Parang mali. Networking ka naman. Diba? Diba? Ito lang yun. Okay? Kaya naman, okay, paulit-ulit ka na-invite sa network marketing. Kasi, nakita ni Lord yung situation mo. Okay? Kasi kung mayaman na tayo, gaya na nabanggit ko kanina, kung mayaman na tayo at meron tayong 50 million, huwag ka dito. Mag-franchise ka ng Jollibee. Okay? Mag-franchise ka ng McDo. Kasi mag-training na lang kayo doon kung paano ba ilang degrees, ilang minutes kailangan ma-prepare o ma-serve na yung french fries, ilan yung shelf life ng mga pagkain ng McDo o Jollibee, okay? Para kumita ka ng 100,000 millions every month, okay? Kaya lang, nakita ni Lord yung situation natin na, Jimmy, kung sino man ang mga guest natin nandito ngayon, wala kang 50 million. Wala kang katamang natin. Wala kang 69 na ita yun, pero mas kaya mo itong gawa ng paraan over the million. Yes. Okay? So, buti na lang, okay? Hindi ako nag-inarte. Okay, yung goal ko lang that time ay kailangan ng umpisan ko, and then the rest is history na grabe yung binigay sa akin ng business na to. So, nagbago, totally, okay, 359 degrees nagbago yung buhay namin. So, yung dating kinikita ko na 10,000, actually kung 10,000 sa ako sa teacher, mga around 6,000, 7,000. Grabe. Kaya masipag ako marami akong tutorial everything. Kaya ang reason, bakit ka nga ba, di ba, sabi nga nila, bakit ka nga ba bumabangon sa umaga? Para kanino ka bumabangon? So, pareho tayo, bumabangon tayo para sa family natin. Kung ikaw ay parent na, para sa anak mo. Mas gusto mo, mas magandang buhay. Kung ikaw naman ay lumaki sa pamilya na mahirap, pag naging parent ka na, gusto mo, huwag ma-experience ng anak mo kung gaano ka nahirapan mo kumalaki ka. Okay? So,
bakit ko nga ba ginagawa to? Dahil sa mahirap kami noon, dahil na nabanggit ko, 5 kami magkakapatid before, pero dahil mahirap kami, yung isa kong kapatid na sinundan ko, at the age of 23, pinuwanap ko siya sa amin. Okay? Kasi wala kaming pang medication, kaya nire-refer kami sa Davao at saka sa Manila, wala kaming kahit pamasahe, wala kaming pang-maintenance niya. So at the age of 23, nawala na siya. Okay? So nung nakita ko sa morgue yung ate ko, na ganun, okay, so matagal ko na alam na mahirap kami. Pero alam mo yun, na-feeling ko, parang nag-settle na lang ako, wala akong magagawa, ganun talaga yun. Nagkataka ng mama, papa ko, nahihirap ang family, okay. Alam mo, nakita ko yung ate ko nasa morgue, wait na niya, ganun, okay. Doon ko mas na-realize na mahirap, maging mahirap. Tama. Mahirap maging mahirap. Kasi sa ospital, wala namang simpleng pera. Tama. So, sa ospital, pag wala kang tanggal, leader ka na. At kung kanino ka pwede na, ano yun, manghingi ka ng tulong. Okay? So, and then, syempre, hindi masarap. Okay? I mean, hindi nakakatuwa na kumising ka sa umaga, tapos, malungkot yung pamilya. Yes. Malungkot at maingay kasi si mama, ganun, kasi yung pala, dito siya dahil yung tubig, kuryente, Yeah. bayad sa pag-ibig, Sini- tapos wala siyang pera. So, ang masakit na part doon, tapos sila sa responsibility nila sa amin na pagkahalon. Kaya lang, hindi ako makapiba. Gusto rin ko mang makapiba, pero kung makarapat lang din mo sa amin, how can you help if ikaw mismo need din ng help? Tama ba? So, kung ano mo yung sitwasyon mo ngayon, again, there's a purpose kaya mo ito nakita. Yes. So, ano na paraan, gano'n paraan, nakita tayo ulit one day, isa kami sa magiging masaya na marinig yung kwento mo na nagsimula na ako sa one single simple step na utangin man, nagbenta ka man, o nagsangla ka man para mabuo yung 69 at ito na siya ngayon. Okay? So with that, thank you for your time sa mga magsisimula na ng devotion natin. Okay? So, puntahan mo yung sponsor mo. Okay? At kung gusto mo mag-clarify, ano nga mo yung passive income dito. Okay? So, yun naman sa mga hindi issue yung 69 ng 8, ha? Sana all. Okay? So, yung hindi issue sa inyo yung capital. So, to give you an idea, ako po, nagsimula ako sa 69 ng 8. Right now, I have 35 accounts. Ay, grabe. I am one of the owners ng payment center. Okay, meron po akong payment center. Kumikita ko ng bongga yung aking payment center. So, ang goodness po, ay meron po tayong promo ngayon. Yung nakapili Mr. Benjo na from 259,000 okay, so meron po yung 10. Sir? Tama po. Tama. 259,908. Ang goodness po yun, para siyang hitting 3 birds, or 3 birds in 1 stone. Okay, paano ko nasabi? Okay, kasi maliban sa naka-promo na siya, meron ka lang pa freebies, okay, na para sa alam yung paano nag-start ako ng 2002, walang freebies. Okay, system alone, okay? Pero ngayon, okay, pag-join ko pa lang, okay, meron ka lang balik, okay, meron ka lang agad mag-equip, okay, sa bahay niyo, may mag-display ka lang. So yung pangalawa, okay, wow, okay, parang kumbaga incentive mo rin pag-agad mo ng 59,800 ay grabe yung multiple streams of income kasi magkakaroon ka ng rebates, meron tayo resibo na gaya ng payment center ko, may transaction sa payment center, yung 10 accounts ko, kumikita din yun. So, meron yung mga pangalan ng anak ko, kahit mga bata pa rin sila, pero yun, okay, so meron na sila, kasi nilagay ko sa bank, yung pera, dito ko nilagay, para kahit na mga piso-piso, pag-just yung maakyat. After a year, pagbuksan ko yun, okay, nakuha na yung 15,000, nilagay ko dun sa sa banko nila. Kaya hindi ko lang na insurance nila, okay? So that's it, okay? So maliban doon sa dalawang advantage mo, kung naagawin yung 259,000. Yung pangatlo po, meron po kayong finance. Medyo mahaba kung pag-usapan yung finance, pero naka-real estate din po kasi tayo. Ay, grabe. Okay? So yung pera mo nilalagay mo sa banko, that will earn 1%, more or less. Or dito po sa Pinas natin, pwede ka na kundog, okay? So you will earn 10% per annum. Yes. Savings na.
Thank you for your time.